I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, nako sa wakas nagsalita ang presidential son. Ang akala nyo tahimik lang siya sa mga ginagawa ni Sara Duterte sa kanyang pamilya. OMG. Grabe pala ito si Congressman Sandro, guys. What a wise move. Very smart. Talaga naman. Hindi siya marunong makipag-chat-chatan sa social media or makipagbangayan. Pero in a nice way talaga. Grabe. Talagang batas ang pinapairal talaga. Okay? Basahin ko sa inyo, guys. At bago nyo panoorin yung video niyang maiksi, ay nako talaga. Ahanga kayo dito, no? Sabi dito, guys, kasi ba, diba, na-question kung bakit siya ang first pumirma. Ano naman ngayon? Alangan naman sa gitna. Pwede naman siya sa una or sa panghuli or saan man dyan sa pipirma o ano man number. Yeah, of course, I'll be the first one to sign. Yes, why not, diba? Ipinagtataka umano ni Ilocos Norte First District Representative Sandro kung bakit marami ang nagulat na siya ang unang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nako guys, ito po ang sagot niya talaga, no? Panoorin nyo. Paliwanag ng Kongresta, mabigat ang mga binitawang pahayag ng Vice laban sa kanyang pamilya. And goes. Galing talaga, Kabilang dito ang pagsabi ni Duterte na hukayan niya at itapon sa ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea at ang pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Aranita at House Speaker Martin. You see? Simple lang yung respect ni Congressman Sandro. Pero matindi, guys. Kaya nagwawala na naman ng mga dilis. Pinutakte nga yung post ko sa TikTok, kaya grabe. Ay, agay. As the allegation that I spearhead the movement for the complaint, katulad na sinabi ni Pangulo, I think people give me too much credit. Paglilinaw namin ni Representative Marcos. Yes, natural, papa niya yun. Hihingi siya ng advice. Pangulo ng basa yun, mas bihasa kaysa sa kanya. So, binigyan siya ng advice na maganda naman. Do your duty as a congressman. Dapat lang gagawin nila. Alangan kakampiyan si Sara Duterte na nagnanakaw. Excuse me, ano ba kayo? Dilis, ano bang nasa utak nyo? Hindi pwede. Kakampi siya sa tama. Magagalit sa kanya ang taong bayan dahil sa ginawa niya. Nakita niya din yung nahinanaing ng boses ng bayan para ma-impeach si Sara. Yun ang unang ginawa niya. Kaysa naman magpabor-pabor. Hindi uso ang pabor ngayon, no? Uso ngayon dito, yung kung ano ang nakalagay sa batas na dapat sundin. Pag nagkasala, siyempre, managot sa batas ang uutas. Di ba? Yan Sabi niya pa dito, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Tama. Sasabihin niya, gusto niyang patayin ang Pangulo at First Lady, ang aking mga magulang, agay, at gusto niyang patayin ang House Speaker. Bakit naman magugulat ang mga tao? Napipirma ako dyan. These are statements that can be taken lightly, especially from someone who has such a high position. Of course, I'll be the first one to sign. Biro niyo yun, mga kababayan. Ang galing niya talaga magtagpi-tagpi, di ba? Kino-connect niya yung dahilan kasi kini-question sa social media why he is first to sign. Yan po ang sagot niya, 'di ba? As to why I first the one to sign. Alangan naman kung sabihin ng tao na gusto niyang hukayan ng lolo mo. Yun ang sagot niya, why I was the first to sign. Yan ang sagot niya, guys. Grabe, ang tindi nito. Iba talaga pag di kalidad ang pinag-aralan, di ba? Ay sus, nako. Very high ito, guys, high standard ang kanyang ang kanyang pinag-aralan at di kalibre din ang utak nito, mga bes. Ang ganda talaga ng sagot niya. Parang pamatay talaga.
Alam, sobrang natuwa ako talaga. Ibang klaseng yang congressman ito. Ito po yung karapat-dapat na uupo sa Malacanang sa pagdating ng panahon. Nakaw, baka mas matindi ito guys sa aman niya, no? Simple lang siya. Bumanat parang si papa niya din. Simple din siyang well, I think hindi naman ganti ito. Ito ay naaayon sa batas. Dahil isa siyang congressman, nararapat lamang gawin niya po ang trabaho niya. Dahil kung hindi niya gagawin ang trabaho niya, malalagot siya sa taong bayan. So, dahil inuna niya ang boses ng bayan, congratulations, maraming salamat po, Congressman Sandro. Ayan, galit na galit ang mga congressman, ang mga guys, ay mga dili sa kanya. Oo nga naman. At sino naman matutuwa pag binantaan mo mismo ang magulang mo? 'Di ba? Sino naman ang natutuwa na mismo lulo mo na sa hukay na alam po natin bawal na bawal sa batas yan, itapon mo sa West Philippine Sea? Anong klaseng may utak nun? Ang klaseng mayroong utak na ganun, yung mga may sayad. Yung naglalakad sa kalye, yung mga sinto-sinto, yun ang mayroon lang ganun. Makapagsabi ng ganun, maiintindihan mo pa. Pero yung isang presidente, very high profile, hindi niya dapat sasabihin yung guys. Walang respeto, bastos, raskal. Walang pinag-aralan, parang talo pa illiterate. Ganun, di ba? Sabihin mo ganun, patayin si President Marcos, si First Lady at saka si Speaker. Ikaw ba matinong tao? Ang mayroon ka? No, hindi guys. Kaya nga sabi nila may sayad eh. Pangit yung ganun. Public official ka, binuto ka ng 32 million, yan ang pinakita mo na asal. Sus Maria Joseph, ikaw ang inaasahan na magiging good role model sa mga kabataan. Sabihin nila, yung vice-presidenta namin, mabait, hindi pala away. Ganun dapat, yung mga feedback na maririnig mo. Supposed to be, dapat magiging magiging ehemplo ka ng marami. Dahil kung magandang ehemplo ka sa taong bayan, 100%, I guarantee that mananalo ka sa next election. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Pero dahil sa ginagawa niya, tingnan nyo, bumaba ang kanyang ratings. 'Di ba? Ganyan si Congressman Marcos. Kung rumisbak, naks naman. Matindi, tago sa puso, it's hurt, ouch. 'Di ba mga bes? Para kung ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan sa kanyang statement. Grabe matindi. Makapag-aral din nga ako sa Oxford, mga beso. Hindi biro lang. Kaya saludo ako talaga dito sa mga Marcos kung bumanat, Simple lang, pero matindi, guys, Batas ang pinairal. So, dahil guys, dito, para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito, guys, ang kanyang simpleng interview. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Tama naman siya. Of course, I'll be the first one to sign. Correct. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not
tried to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo, may mga humabol. Pwede pa, sir? Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isig, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat against your Marcos. Kung ano masasabi ko ninyo? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Is it true na may involved na money? Kaya marami pong pumirma? Yeah. Ano po? Meron bayaran. din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung Senado, sir, parang medyo reluctant sa complaint as of today. Ano po masasabi? I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 na mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatakaw? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Rinig nyo? Yung kanyang sagot? Matindi yun, guys. Ang kapalit ng kanyang wristback is tanggal sa posisyon ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Grabe, galing talaga, grabe. Sabi ko nga, 'di ba? Silencer pero dangerous ang tactic, no? Ganon din yung ama. Wow. Ang pinairal talaga rin ng batas. You see, guys, kung paano talaga maglaro, no? Ang kanilang yung kanyang kaisipan. Ika nga kung paano yung wag niyo iismolin si Congressman Sandro. Pag rumisbak yan, malamang magtitrending ka sa buong mundo. Tanggal ka talaga sa posisyon. Di ba, guys? Tingnan niyo, ang galing talaga, ha? What a smart move, ha? Oy, saludo ako kay Congressman Sandro. Mag-ama at mag-uncle. Si Pangulong Marcos at saka Speaker magpinsan. Hindi nyo kaya pabagsakin itong mga ito. Mamumurit kayo. Oy! Shout out sa mga anti-Marcos. Iba noon, iba ngayon. Matatalino ang mga tao ngayon. Antindi talaga. Bilib ako dito kay Congressman Sandro. Nakikita ko sa kanya ang pinakamagaling na leader pagdating ng panahon. Di ba, guys? Biro mo yun, sabi niya.
Alang nga naman, kung sasabihin mo, patayin ang magulang ko, ay patayin ang Pangulo, magulang ko yun, yung lolo ko, speaker, nak ng kwago. Ang galing talaga ng respect, mga best. Ang kapalit is 50-50. Matatanggal ka talaga sa posisyon. So, ano po ang kapalagayan yung mga kababayan? Ha? Yan ang sinasabi natin. Dapat pag kumilos ka, dapat sure na may kalalagyan talaga sila. Mga kababayan. So, yun guys, maraming watching. So, yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.